Once again, Attorney Jimmy Banda! Malaya ka ba? Parang hindi. Masaya ka ba? Parang hindi. Bakit kaya tayo nagkakaganito? Parang kailan lang ang ayos ng mundo. Nabudol ka ba? Nabudol ka ba? Di ko alam. Natuto ka ba? Sana naman. Bakit kaya tayo kakaganito? Parang kailan lang Duterte ang Pangulo. Paano tayo lalaya kung tayo ay dinadaya sa karapatan nating magsalita? Ang maisog ay malaya, magsalita at manampalataya. Hindi tayo susuko sa mga mandaraya. Ang mundo natin below, babagsak din ng matayog. Sino ang matitira? Tayong maisog. Sino ang matitira? Tayong maisog. Sino ang matitira? Maisog ka ba? Magsalita. Lalaban ka ba? Halika na. Magkaisa tayo sa pag-ikot ng mundo. Duterte muli ang ating Pangulo. Paano tayo lalaya kung tayo ay dinadaya sa karapatan nating magsalita? Ang maisog ay malaya, magsalita at manampalataya. Hindi tayo susuko sa mga mandaraya. Ang mundo natin below, babagsak din ang matayo. Sino ang matitira? Tayong maisog. Sino ang matitira? Tayong maisog. Sino ang matitira? Tayong maisog. Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Kung hindi po kayo matapang, umuwi na kayo. Hindi po yan masamang salita, hindi yan. Ang dahilan po kung bakit dapat umuwi na lang tayo. No?
Kasi kung hindi natin na lalabanan itong nangyayari ngayon, tatagal to ng 3 taon pa. Kaya nyo pa ba tumagal ng 3 taon? Sa totoo lang, sino bang siraulong magpapaulat? Diba? Magkasakit pa tayo, napakamahal ng gamot. Kung hindi naman karapat-dapat yung pinaglalaban natin. Ito sa totoo ito ako kasi ang isa ko lang pong pangako sa inyo, lagi ako nagsasabi ng totoo. Kahit kakampi ko, kung hindi totoo yung sinasabi, hindi ako makikiright. Hindi ako ganun eh. Hindi ako politician, hindi ako ganun. Sa totoo lang ba, gumaan ba ang buhay nyo ngayon? Diba? Ngayon, lahat ba yan maisisisi natin sa administrasyon? Siyempre hindi. Pero halos lahat maisisisi mo sa administrasyon. Sabi nila yung flood control, hindi nag-work dahil sa hangin. Kung nung panahon ni Duterte sinabi yan, babanatan niya ng foreign media. Ngayon, may bumabanat ba? Wala. Di ba? Kasi nakasuksok sila sa bulsa Ayan. Hindi, ako totoo lang. Hindi po ako aktivistang ganap Kayo yun, bilib ako sa inyo. Pero kailangan makita natin yung totoo. Yung Rappler dati, kung banatan si Duterte, mabahing lang. Binabanatan na sa front page ng Rappler. Correct. Ito, yung nangyayari ngayon, kung ano-ano ng baha, kung ano-anong mga pagkikidnap, lumalabas ba sa Rappler? Wala! Wala! Hindi ba tayo nagtataka kung bakit sila, yung mga Pinklawan, yung mga sila Maria Ressa, nung panahon ni Duterte, maliit na pagkakamali, sisitahin. Pero ngayon, ang dami ng kasamaang nangyayari, ang dilim na ng Pilipinas. Pero wala po silang sinasabi. Ang lagi nilang sinasabi, okay lang yan, mas okay naman si BBM kaysa kay Duterte. Tama ba yun? Sa mga kapatid po natin sa Kingdom of Jesus Christ, kami po ay nakikiisa sa inyo. Hindi ito tungkol sa relihiyon, hindi ito tungkol sa kampi-kampi, kung sino ang tama sa mga pananampalataya. Wala pong tama sa pananampalataya. Lahat po tayo, kung taus-pusong nananampalataya, tama tayong lahat. Hindi po pananampalataya ang issue, kundi yung kalayaan manampalataya at mamuhay ng tahimik. Ang unang-una pong tinuturo sa law school, pagdating sa criminal procedure at political law, ang unang-unang tinuturo, a man's home is his castle. Sinabi yan ni Sir Edward Cook. Hanapin nyo, ang spelling ng Cook, Coke. Huwag nyo nang tanong kung sino nag-Coke. Pero Sir Edward Cook ang pag-pronounce yan. Ang sinabi niya, a man's home is his castle. Sa Tagalog, pakitulungan nga ako sa Tagalog. Diba? Ang bahay ng tao ay ang kanyang kaharian. Tama? Tayo po, hindi tayo pwedeng maglaag-laag dyan. No? Na parang magbabasura ka, ganyan. Pero sa bahay mo, kung gusto mo magkalat, pwede. Diba? Yun yung punto nun, diba? Pwede bang pasukin kahit ng presidente ng Pilipinas ang bahay mo? Kahit informal settler ka? Pwede ba? Pwede. Kahit sabihin nila, hindi, lumalabag ka sa batas, informal settler ka. Hindi pa rin. May tamang procedure dyan. No? Mag-ejectment sila. Merong court process. Pero hindi papasok lang ang pulis dyan. Umalis kayo dyan. O kaya, hindi rin pwede uupo yung pulis dyan. Tapos, 20 days, 30 days, maggagawing hotel yung bahay mo. Hindi pwede. Kaya po kami ay nakikiisa, hindi lang po sa pananampalataya. Kasali yun, iisa po ang ating Jesucristo, Panginoong Jesucristo. Iisa. At sa ating mga kapatid na Muslim, kahit sila ginagalang nila ang ating Panginoon. Pero ito po ay tungkol sa ating karapatan na hindi ma-deprive ng life, liberty, and property. Yun lang po, kami po ay nakikiisa sa Kingdom of Jesus Christ.
meron akong ginawang kanta. Alam niyo kung ano ang title? Kasi kala ko tatakbo si Inday Saray. Dito pa po. Eh dati nahihiya ako sabihin to kasi baka magalit siya. Ayoko naman siya magalit sa akin. Pero ngayon siya na nag-sorry eh. Siya na nag-sorry. Sabi niya, sorry ha, inikayat ko kayo na iboto yung siya. Flight ang nasakyan ko, galing pa ako ng Visayas. Humabol ako kasi tinix ako na mayroon daw ngayon dito. Naaawa naman ang Diyos. Hindi ako nabutan ng pangalawang cancel flight. Nakalipad pa ako papunta rito. Unahin ko muna bago ko isa-isahin itong transport sector na kasama itong labor groups. At sigurado ako lahat na nandito sa likuran, sa harapan, kung saan mga banda itong nandun pa sa ilalim ng kalibliban ng kauyan. Lahat ito mga nandito, tayong lahat manggagawa. Wala yatang businessman nandito eh. Yes. Lahat ito, puro grupo ng mahihirap. Mayroon lumaganap ngayon sa buong bansa natin ay member daw kayo ng Maharlika para kayo yumaman. Alam ko ito, naririnig ito sa buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa yata. Kasi nandito yung Isiminay. Huwag kayong maniniwala niyan kasi ulitin natin uli para rin to sa umpisa. Sa umpisa pa lang sinabi ko, pag ipinaupo ninyo yan, kalbaryo ang abutin ninyo. Pero alam ko maraming bumoto ni Marcos Jr. dito. Hindi ko lang alam kung Jr. yan ha. Kasi baka mamaya ako naman ang ipapatay nila. Pero pagkakaalam ko, wala yatang tatay magsabing patay ng anak niya. Dahil pagkakaalam ko, mayroon ako nabasang dokumento noon bago pa mag-eleksyon na binigay ko sa CNN. Mayroon nakalagay na the one only Bongbong Marcos Jr. is already died in 1975. Ulitin ko ulit. Dahil hindi ako takot. Hindi ako takot. Dahil iisa lang ang buhay ko. Ayan, umulan. Ha? Pero walang nakinig doon sa sinasabi ko noon na baka mamaya maloko kayo. Dan muna ako. Nang dahil sa tulit-tulinada daw ginto, Madam Imelda, buhay ka pa hanggang ngayon? Okay mga kababayan, sumilong po tayo at yung mga may payong, sukob-sukob tayo. Para po nang sa ganon ay makapagpatuloy po tayo sa ating programa. Bago ako bubuksan ang kahirapan ng mga driver at konduktor sa buong Pilipinas, pasadahan ko muna ng konti para maalala sa taong bayan kung saan sila nagkakamali. Nandahil doon sa sinasabi na yayaman kayo pag uupo ang Marcos, nag-landslide siya. Ang daming bumoto. Pero ngayon, pag tinanong mo, hindi siya nga mismo, hindi siya nakakita ng picture na yun. Mayroon mga kabinete na mga nagre-resign. Isa lang ang tanong ko sa kanila, kung bakit naghihirap ang bansa natin sa kakabiyahe sa papunta sa ibang bansa, nandahil daw sa 170 account na withdraw daw nila. Pero ako sa pagtingin ko, hindi nila makukuha dahil hindi sila ang may-ari. Kung mayroon man sila, katiting lang. Dahil ako, itong edad ko itong 27 years old, masahol pa ako sa estudyante mag-research. Gising kong tuloy siguro sa pinagmalaki nila, wala silang makuha. Pero, sa panahon ito, sa tingin ko, ito na ang katapusan ng pangluloko. Dahil kung hindi siya bababa dyan sa Malacanang, sasapitin talaga niya ang sinapit ng Marcos noon. Bakit? Tayo magagawa ang gagawa niyan, hindi yung negosyante. Dahil kahit anong gawin natin, yung mga negosyante naglalaro yan. Naglalaro yan. Kami mismo,
sa transport, masahol pa sa hayop ang dinanas namin. Gusto ko magtulungan ng lahat, pero wala rin magagawa. Alam niyo kung bakit? Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ng lokohan. Nakita ko sa balita, wala na daw pugo. Wala na daw pugo. Totally ban. Anak ng iyo ni puta naman, oh. Pinalitan lang ng pangalan. IGL. Pinalitan lang ng pangalan. Dalawa. Isa Pigo. Ang isa IGL. Diyos ko, Lord. Niluloko lang tayo? Mapaloko mo ba kayo ulit? Tapos pakikot ko sa buong Pilipinas, naikot ko, namastos ako sa sarili kong pera. Inikot ko. Gusto kong marinig yung mga presidente ng union sa bawat transport. Ang sabi ko sa kanila, alalayan na lang ninyo yung kumpanyang pinapasukan ninyo. Kahit pigain nyo pa ng husto yan. Manhid ang gobyerno. Bakit? Kailangan na ninyong lumaban ng sabayan. Kasi kahit anong hapon ninyo dyan, wala tayong magagawa dahil ang illegal ngayon, yun ang legal. Paano? Yung transport ngayon natin, mas marami ang kolorong na tumakbo kaysa sa legal na transport. Paano kikita yung mga legal? Paano may bigay ang tamang benepisyo? Diba? Wala. Lulubog ang legal. Bakit? Kung ano yung puno, yun din yung bunga. Yung kasasabi nila, bakit sinabi mong kurap? Wala namang resibo yan. Bakit sino ba magnakaw na magbitbit ng resibo? Diba? Oh. Ngayon, itong transport, Kongreso na, walang resibo, bilin-bilin. lalo na itong bus company. Pirma lang. Ito, para ito sa mga jeepney muna. Kasi nang gumastos siya magsasip. Para sa mga jeepney, Kasi nang magastos siya ng... dapat magkaisa rin kayo. Yung mga jeepney, sumali na kayo rin dito. Dahil wala nang ibang makakatulong pa sa inyo. Bakit naman sinabi ko? Naglabas ang Senate na suspendihin. Anong ginawa ng Presidente? Financial. Wala siyang pakialam. Ang dami niyang papatayin. Wala naman siya ibibigay trabaho. Sa transport sector ngayon, kami, mga bus driver ang konduktor, sa isang buwan, makakabiyahe ka lang minsan 2 bisis. Dahil magpalit-palitan, paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Tapos ngayon, bibirahin ka doon sa tinaas na ang minimum wage. Hindi ba nasiraan ang ulo yan? Dadalhin ka doon sa minimum wage ko, no? 600 plus, saan mo naman dalhin yan? Saan mo dalhin yan? Kung may kahit may isang anak ka lang kayo, paano mo pagkakainin? Ang kumpanya rin na pinagtrabahoan mo, kung iipitin mo, paano rin siya kikita na may bigay niya sa'yo? Na mas marami yung pulurong ka doon sa legal. Wala na mangyayari. Kung saan ako nagpupunta, nandoon na yung lagayan. At doon ko pa natuklasan na mayroon na namang Maharlika member na naman. Bibigyan ka daw ng pera para ka yumaman. Pero, kailangan mo na magbayad ka ng 2.5 doon sa membership na ID mo. Sabi ko, simple lang yan. Nabudol ka na naman. Sino daw ang founder? Ang sabi, si Madam Imelda daw. Sabi ko, ay mahirap na rin yun paniwalaan. Eh, sa tandang yun, hindi na rin siguro magninegosyo yan ng gano'n. Ngayon, mag-isip ka. Payayamanin ka tapos ikaw ang magbayad. Ibig sabihin, nagbigay ka ng pera para iipunin niya para sa sarili niyang interes. Ganon yun. Ngayon, sa transport sector,
minimum wage, tataasan ka na, magkano yung tinaas? 30 pesos? 45? 35? No, hindi na kasi ako nagbabasa eh. Ngayon, ang sabi ng NIDA natin, kung mayroon ka ng 64 pesos, mayaman ka pa. Mayaman ka na. Gago. Sige daw, bumili ka raw dyan kung kaya. Pero mayroon dong bumatikos na isang vlogger, magaling naman, tama naman yung sinasabi, kulang sa suporta. Kaya ngayon, kinausap ko yun, nakausap ko ng personal, sabi ko, tutulungan kita. Kasi kaming Transport Alliance, malaki ito sa buong Pilipinas. Malaki ito. 138 local nito. Ganon ito, karami. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, luluwas ako ng Maynila kung sakali na magkaroon ng kita dito, kailangan natin ito tutukan. Natuwa naman ako kahit bumagyo, hanggang sa likod may tao, may nakinig. Yes! May nakinig. Kasi gusto nila makita kung ano ba talaga ang kalagayan ngayon. Grabe ang kalagayan ngayon. Sobra-sobra na. Nasaan na ba yung pinangako? Natutulungan tayo. Ito nga lang ha, sa kay Kibuloy, sa KOGC, gano'ng kasakit yan. May order yung korte, hindi sinunod. Siguro ang mga pulis ngayon, siguro mga treasure hunter na. Hindi na tayo ang binabantayan. Dati sa panahon ni Digong, pag makakita ka na mayroong military o pulis nandiyan dyan, matuwa ka. Ngayon, ang naramdaman sa tao ngayon, nininervyos na. Nininervyos na. Bakit? Natakot pa kataniman ka. Lantara na ang kawalang hiyan. Kaya dapat magkakaisa na. Kasi itong labor sector, pag hindi pa magkakaisa ito, pupulutin sa kangkungan ito. Tayong lahat na manggagawa. Alam niyo kung bakit gusto na ngayong gagawin agency lahat? Grabe. Mayroon na tayong batas. Hindi ko lang babanggitin yung Republic Act ngayon, baka mapahiya ko, di naman ako abogado. Pero matagal na yung batas. May batas pinalitan ng Department Order. Pero ang Department Order mas masahol pa kaysa batas. Dati nung nagsalita ako dito, ang lakas ang boses ko. Ngayon, medyo pasensya ngayon, medyo paus ako, galing kasi ako sa biyahe. Wala pa akong tulog. Medyo pagod talaga ako, humabol lang ako dito. Pinalitan ngayon ng DO 174 na para pahirapan ang lahat ng magagawa. Nakakalitan ko. Pahirapan ang lahat ng magagawa para sa personal na interest. Lumaban tayo. Bumira tayo ng Department Order para sa may makakibira ko, Doktor. Ang problema, nagkaroon ng Department Order yung mga driver ako, Doktor. DO 118-12, naglabas din ang duli natin. Kinausap din itong mga employer. Naglabas din sila ngayon. DO 118 din. Pwede ba tayo kumilos? Baka sa sunod na araw, ultimot sinilas, wala na tayo pambili. Grabe. Sa bagay, ako sa tingin ko yung pangarap na 20 pesos ang kilo ng bigas, malapit na matupad. Naniwala kayo? Ha? Ako, naniwala ko. Malapit na matupad. Ang pangarap na 20 pesos ang kulang sa kilo. Kaya madagdagan 20 pesos, matupad na ang 20 pesos sa pangarap, magiging 100 na isang kilo. Kaya mayroon ng 80, 20 na lang ang kulang. Maraming salamat. Kaya mayroon bang magsasalita? Okay. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Mr. Jose Jesse Olipar para po sa ating transport sector. Asan ang aming partner? So mga kababayan, bago po natin tawagin yung susunod nating resource speaker, meron po kaming nais na iulot sa inyo.
Yes. No, kasi po, ito si Brother Franco magsasabi. Sige, Brother Franco. Yan, mga kababayan, mga partner, at sa lahat po na nanonood ngayon, mag-update tayo as usual na lagi naman tayo nagbibigay ng kung ano-anong kapalpakan na ginagawa ng ating kapulisan ngayon sa Davao City. Pero ngayon, iba. Okay, iba ngayon. Kung dati talaga namang naggagalaiti tayo. Ngayon is merong 30 kaso na i-final ang pulis. Okay ha? Ang pulis ang nag-file sa mga miyembro ng KOJC sa pananakit. Okay? Pero, 36 cases. Pero, 18 sa mga misyonaryo ay na-dismiss na sa OCP Davao. So, dinismiss mismo ng Prosecutor's Office ng Davao dahil alam nila na isang malaking kasinungalingan ang ginagawa ng Philippine National Police! Sinungaling! 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 Okay. Okay, gawin natin ha. 36 against 18 person ay na-dismiss ng OCP Davao City. At yan na malinaw na ipinapakita na meron pa rin tayong batas! Okay. Tama, Brother Franco. Alam mo, Brother Franco, no, nakakatuwa itong mga nakikisama sa atin ngayong araw na to, no? Kasi tuwing babagsak ang ulan, ang gandang tignan, sabay-sabay bubukas yung mga mga kapayungan, no? Correct, so, correct. Brother Franco, so malinaw na meron pa po tayong batas. Buhay pa ang ating hustisya sa ating bayan. Yan, malinaw po yan. Sa ating mga vlogger, pwede po ibaba po natin ng konti ang mga payong. Okay, kasi po may mga ano Yan, likod. meron po tayong Okay. pattern sa likod. So, Okay. brother, tawagan na natin ang susunod nating magsasalita. Tinatawagan po natin mula sa sektor ng Citizens Congress for Good Governance ang ating suki, si Tito Engineer Ed Francisco. Palakpakan naman tayo mga kababayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago ako maisok, mabuhay ang maisok, Mabuhay! mabuhay ang may pananandigan, mamatay ang duwag, mamatay ang sinungaling, Mamatay! kung sana yung ating mga boses ay may kapangyarihan, ang dami na siguro pong namatay. Okay, pinagmamastan ko, inoobserbahan ko ang abusong mga pulis, lalo na doon po sa Davao. Hindi po ako miyembro ng KAOJC. Ako po ay chairman ng Citizens for Good Governance, yung Citizens Congress for Good Governance. Kami po ay advocacy group na ang aming itinataguyod ay una ay yung mabuting pamamahala. Ang pangalawa po ay yung genuine people's participation sa public governance. At ang pangatlo ay federalismo. Dahil po, alam po natin na ang ating setup ngayon, ang ating unitary form of government ay pinaiikot na lang ng mga politiko instead na sila ang umingot sa sistema ng ating gobyerno. Hindi po ba? Tama po ba ako? O may tama sila? May tama sila.
nating pairalin ang Pilipinismo. Kung paiiralin po natin sa buong bansa ang Pilipinismo, sa Tagalog po'y makapilipino, wala na po sanang makapili, kundi makapilipino. Tapos na po ang panahon na hapon, yung makapili. Bakit hanggang ngayon, ang dami pong makapili, lalo na sa ating Kongreso at sa Senado? Hindi po ba? Tama o may tama sila? Tama! May tama sila! 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 Bakit? Tingnan po natin ang pangyayari. Ano sa palagay nyo ang mandato ng PNP, ng Philippine National Police? Ang motto po nila is protect and serve. Ang tanong, sino ang kanilang pinoproteksyonan? Hindi ba ang mga politiko at yung kanilang mga superior? Ang dapat ko, ang proteksyonan ay ang tao, ang taong bayan. Di po ba? Ano nangyayari sa Davao? Sila ba, pinoproteksyonan ba ang taong bayan? So, may tama sila. May tama sila. May tama sila. May tama sila. Ang susunod na tanong natin sa sarili, yung kanilang motto, protect and serve. Bakit? Why? Bakit nila pinoproteksyonan ang mga politiko? Bakit sa palagay nyo? Dahil sa pera! Sa premyo! Dahil sa pagod! At dahil sa employment security, baka sila matanggal kung hindi sila susunod kahit na illegal ang orders. How could they enforce the law kung sila mismo ay ignorante sa batas? At kung alam naman nila ang batas, they are neglectful. They disregarding the law. Tingnan po natin si General Torre. Siya na po ang judge. Siya pa rin ang jury. Dapat ang pang-apat na mandato ng pulisya ay yung support the community. Ano nangyari sa Davao? Sinuportahan ba nila ang komunidad? Ano sa palagay nyo ang hinahanap ng mga pulis sa Davao? Tanyanugol! Tao ba? O material na bagay? Hindi ba? Ang alam ko, pagka warrant of arrest, tao ang hinahanap. At pagka search warrant, bagay naman ang hinahanap. Tama? Bakit iyon? Ang hinahanap nila yung mga bagay, pinupusnit nila yung mga bagay. Inilalayo tayo ng kapulisan sa kanila. Tinatakot tayo. Dapat, nung araw kasi,
Pag anak ka ng teacher, nung panahon ko po, Masarap pa naman to. pag anak ka ng teacher, tiyak na honor ka sa klase. At pag anak ka ng pulis, kinatatakutan ka, walang magbubuli sa'yo. At ginagalang natin ang teacher at saka pulis. Ngayon, ano nangyayari? Si Pista ko, sarap ng pisto. To protect the public safety, iyan din ang trabaho ng pulis. Pag may pulis sa isang lugar, ang mamamayan ay hindi safety. Natatakot. Hindi po ba? Ganun po ang ginagawa nila ngayon. Ang pakiusap ko po sana, tayo iisa ang kulay natin. Kahit po magkakaiba ang ating pinanggalingan, ang ating pinag-aralan, dapat ay huwag nating igalang natin ang ating pagkakaiba, ngunit may pagkakaisa. Kung isa sa puso po natin ang maka-Pilipino o Pilipinismo, ano po na ang definition ng maka-Pilipino o Pilipinismo? Hanguin po natin doon sa kinanta natin kanina na lupang hinirang. Ang pagkatapos natin kantahin nung tayo'y nag-aaral pa, ay sumusumpa tayo yung panatang makabayan. Hindi po ba? Natatandaan ba nyo ang huling talata ng panatang makabayan? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ano po naman sa lupang hinirang? Ang huling talata, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ituloy po natin sa isip, sa salita, at sa gawa, ang mamatay ng dahil sa'yo. Iyan ang maka-Pilipino. Iyan ang tunay na Pilipino. Iyan ang tunay na Pakristo